Yun mga tol, isang mapagpalang araw sa ating lahat. So, andito ako ngayon sa bahay ng aking pangalawang mama, kapatid ng aking ina. So, bumisita kami dito para may update din naman ako. Dahil mga ilang araw na rin na hindi ako nakapag-upload. So, bago ako babalik sa kagubatan mga tol, upang mag-abot ng alay kang Tatang Agimat para matupad ko na rin yung mga request niya sa akin. So, sa lahat po na nag-request para magamot din yung iba, so susubukan ko na itanong kay Tatang kung mamarapati ni Tatang na paliparan kayo ng dasal upang sa gayong paraan ay gumaling din kayo. So, mga ilang oras na lang mga tol, aakyat na ako muli doon sa kagubatan. Yun nga, uulitin ko upang mag-abot ako ng alay kay Tatang. Pero sa hanggang ngayon mga tol ay patuloy pa rin ako naghahanap ng ialay kay Tatang, yung kambing na puti, upang sa gayon ay sa pamamagitan ng alay natin kay Tatang ay magbigay karagdagan ng lakas ng ating agimat. So, dito ko muna iiwan yung pamilya ko. So, hindi lang ako nag-video sa labas upang hindi tayo matuntun ng mga kalaban. Galing ako doon sa bahay ng aking mama. Dinala ko yung pamilya ko dito. Yung mga bata, hindi ko nilang binidyohan. Pero sa ngayon ay hawak ng aking asawa ang aking cellphone. Siya ang video sa akin ngayon. Dahil hindi ako nakapagdala ng blocking kit. Kaya mga tol, uulitin ko sa mga nag-request para matulungan yung ibang mga kasamahan ko doon. Abangan nyo na lang ang pag-akyat ko mga tol. So hindi na magtatagal, malapit na ako makabalik. So ako na lang makakaalam kung kailan ako makabalik sa kagubatan. Hindi ko na nasasabihin dito para hindi tayo mamonitor ng mga kalaban. Huwag kayong mag-alala mga tol, itong area ito, safety dito. Yun nga lang ay hindi ko binidyohan yung mga anak ko katulad ng sinasabi ko kanina. Dahil very confidential itong kinaroroonan nila. So dito na lang ako sa minabuti ko na lang na dito na lang ako sa loob ng video. Hindi na lang ako video sa labas. At yung mga pinsan ko na nandito, pati yung kapatid ng mama ko, may mama rin yung tawag ko sa kanila. Hindi ko nilang sinali sa video para di naman sa safety nila. So, abang-abang na lang mga tol sa pagbalik ko sa kagubatan. So, maraming naghihintay sa akin at nag-PM na baka sakali ay sila din ay matulungan. Dahil yung mga may karamdaman na mga solid nating tagahanga, nag-request na sa akin baka kung maaari na ipaalam ko rin kay Tatang yung mga kalagayan nila. Susubukan ko baka pwede. Kasi sa pagkakaalam ko, kung nais ninyo na umaling kayo sa karamdaman, personal kayo na pumunta kay Tatang Agimat. So, sa mga nais makapunta dito, i-chat nyo lang ako, kaya tawagan niyo ako para malaman niyo yung location. Yun nga lang, kung kakayanin ninyo na sumabay sa akin at umakyat doon sa kabundukan. Medyo may kalayuan kasi mga tol, mula sa kinaroroonan ng aking tahanan papunta sa kinaroroonan ni Tatang Agimat ay napakalayo talaga mga tol. At hindi rin ako pwedeng mag-video doon. Yun nga, yun ang mga sinasabi ni Tatang sa akin. Kahit yung mga daanan na papunta doon sa area nila ay ayaw ni Tatang na makita sa video. May larawan man lang nung mga time na yun na nag-alay sila. Nung pagdating ko, ulitin ko na lang kasi nasabi ko na nung nakaraang videos ko, mga previous ko na video. Ulitin ko na lang yung nagkukuratong sila. Yung tinatawag nilang kuratong mga tol ay tradisyon nila yun. Sa loob ng isang buwan ginagawa nila yun para sa
karagdagan lakas nila. Kung nakunan ko lang sana ng video, chat na ano kayo, kung makita niyo yung video. Kasi kapag nasa saniban na sila mga tol, doon na lumalakas yung mga katawan nila. Kasi yung buhay na hayop kapag ialay, hindi nila yun kakainin mga tol. Yung buhay ng hayop na ialay nila, yun ang kukunin nila para manumbalik siya ang lakas nila. Sa nais magkaroon ng anting-anting, so, mahirap kasi kung hindi sa personal na ikaw yung lumapit. Kasi babasbasan ka ni tatang bago ibigay sa iyo yung agimat. Tapos susubukin ka ni tatang kung talagang naniniwala ka sa kanya. Kapag kulang yung paniwala mo sa kanya, ay matatablan ka talaga. So, naranasan ko na rin yun. Yung hindi ako gaanong naniwala sa kanya, nasugatan ako. Buti na lang at nagamot ka agad ni tatang. So, marami dito sa lugar namin mga tol, kung nais ninyo magkaroon ng anting-anting, marami dito sa amin. Pero swerte ko nga lang ay yung nalapitan ko si tatang. Bago ko siya pinuntahan ay magkakilala na kami. Hinahanap ako ni tatang dahil nalaman yung tatang yung mga nangyayari din sa atin. Kaya nagpautos siya ng mga tauhan para makita ako. So, salamat naman at nagkita kami ni tatang. Abang-abang na lang tayo mga tol sa pagbalik ko sa kagubatan. Kasi hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nasubaybayan yung mga kasama ko, yung mga videos nila. Dahil sa pre-data lang kasi yung gamit ko mga tol. Wala akong extra na load. Kasi kapag makakita ako sa bayan ng mga window machine ng wifi, ay doon na lang ako naghuhulog upang makapag-upload ng video. Kasi may mga area kasi dito sa amin na walang signal. Hindi mo malaman kung sa lugar na napasok mo ay may signal ba o wala. Okay lang sana kung may load yung data natin ay makapag tayo ng signal kaagad. O yun nga lang, hahanapin mo talaga yung signal dito. May mga kabundukan kasi dito na wala pang signal, hindi maaabot ng signal mga update lang ako mga tol upang may upload din naman ako. May mga ilang araw na rin na hindi ako nakapag-upload. So ulitin ko sa lahat ng nag-abot at nag-ambag para makabili ako ng maialay kay tatang. Maraming salamat sa inyo. So, yun nga, may nakita ako. Bibilhin ko na sana. Pero kinulang tayo sa budget. Medyo mataas yung presyo nila. Kasi yung nakita ko, malaki sana yung kambing mga tol. Kaso nga lang may laman na yung tiyan ng kambing. Kaya mahal yung binta nila. Mahirap kasi hanapin yung puti na kambing mga tol. O bihira lang makita dito yung mga puti na kambing. Kasi marami kasi mga nangangailangan ng ganung kulay ng kambing na puti. Ginagamit din nila dito. O, marami kasi mga tao dito na mga katulad na sinasabi ko. Dito sa amin, sa lugar namin. Pero may na ako mga tol, may prospect na ako. Pupuntahan ko mamaya. Hindi ko na lang videohan doon. Doon lang ako mag-video kapag na i-delete na yung pang-alay kay tatang na kambing. May nag-comment pala tungkol dito sa ginagawa ko para mag-abot ng alay kay tatang. Huwag kayong mag-alala, hindi naman yun matunton. Kasi yung ni tatang, area niya, napakasulok talaga.
Kahit sino ang mangahas na pasukin ang lugar ni Tatang, ay hindi talaga sila makakapasok basta-basta doon. Dahil sa may mga tauhan ni Tatang na mga tao na hindi tinatablan at malalakas din. So, hindi lang yun, may mga ano pa si Tatang, yung mga tinatawag na ano niya, kung sa iba tawagin sa madaling salita ay yung tinatawag ng mga ano, yung mga espiritu sa kagubatan. Ililigaw ka talaga kapag pumasok ka doon na wala kang permiso o rason kung paano mo yung ano ba yung gagawin mo doon. So, okay lang sana kung yung pagpunta mo doon ay nakatimbre na kay Tatang. Kung papasok ka sa area niyo ay hindi ka maliligaw. Pero kapag pupunta ka doon na walang nakakilala sa'yo, so delikado ka doon. Hindi kaya mawala ka o maligaw ka sa kagubatan na pupuntahan mo bago ka makarating doon kay Tatang. Baka mahulog ka pa sa bangin. Ganun katindi si Tatang mga doon. Very confidential yung ano niya, area. May mga nagsasabi rin na bago ako aakyat ay isipti ko yung pamilya ko. So, maraming salamat sa inyo sa paalala niyo. So, yun nga, ginagawa ko. Bago ako babalik sa kagubatan, itago ko muna yung pamilya ko. So dito sa bahay na ito, dito ko iiwan yung buong pamilya ko para sa safety nila. Dahil kapag makaakyat na ako sa bundok, hindi ko pa alam kung kailan ako makababa o kailan ako makabalik. O abang-abang na lang kayo natin. So, may mga nag-comment din, bakit daw na ang tagal kong bumalik sa kagubatan, na yung mga kasama ko doon ay nangangailangan ng tulong. Delikado na yung kalagayan nila. So, ganito kasi yun mga tol. Pinaulit-ulit ko nang sinasabi ito na hindi ako aakyat sa kagubatan kapag hindi ko maihanda yung pamilya ko mga tol. Katulad ngayon, nahahati yung oras ko at araw. O habang naghahanap ako ng pangalay, nag-i-extra muna ako mga tol para may maibigay ako sa pangangailangan ng aking pamilya. Mahirap kasi kung aakyat ako sa kabundukan tapos wala akong maiwan sa aking pamilya, so magugutom lang sila. Bago ako aakyat doon, di bali na mga tol kung wala akong dalang baon papunta sa kabundukan, basta't may maiwan ako sa aking pamilya na pangkain nila. Napakahirap ng sitwasyon ng buhay natin ngayon. Iniiwanan na nga natin yung pag-explore sa kagubatan. Nagtatrabaho tayo sa kasamaang palad ay may nangyari sa atin na hindi inaasahan. Sa ngayon, hindi ako tinitigilan ng mga yan. Kaya ngayon ay oras na para makabalik sa kagubatan at linisin yung mga salot sa lipunan. So, naway patuloy nyo sanang subaybayan yung aking mga videos, yung mga i-upload ko. Sa gayon ay makapagsubaybay kayo sa pamamagitan ng inyong panonood. Masubaybayan yung lahat ng aking mga videos. Kasi may mga iba kasi na hindi nakapagsubaybay sa video ko. Kaya nakapag-comment sila ng hindi nila alam. Hindi ko na lang isa-isahin. At least nalaman ninyo. Bago kayo mag-comment, subaybayan yung videos ko. Kung hindi nyo alam, tingnan nyo yung mga previous video ko para malaman ninyo kung bakit nag-iisa na lang ako ngayon. Napakalawak ng kagubatan mga tol. Kapag hahanapin yung mga kasama doon ay hindi mo talaga makita kaagad. Maliban na lang siguro kung magkasagupaan kayo doon ng mga kasama nyo. Kasi dito sa kabundukan ay talaga dito mga tol. Napakalawak ng kagubatan at matataas ng mga bundok. Hindi mo makayang
lakarin ng isang buwan yan. Kung nandun sa kabilang area yung mga kasamahan mo. Minsan, kapag nasa kabundukan ako mga tol, may mga maririnig din ako mga putukan. Yung iba, para malapit nga lang yung putok. Pero kapag puntahan mo, ay wala naman doon. Kasi nag-iiko kasi yung mga putok ng baril mga tol. Kaya hindi mo matansya kung dyan ba talaga yung mga putok. Kasi nag-iiko nga. Okay lang sana kung pagpunta mo ay nandun na kagad yung mga kasama mo. Yung iba nag-comment na pareho lang na yung mga area, nandyan sa area ninyo, si ganito, si ganyan, yung kasama mo nandyan. Yun talaga mga tol, kasi yung kagubatan halos pare-pareho lang yung mga nila yung mga form ng kabundukan. So uulitin ko mga tol, maraming salamat sa inyo at God bless po sa ating lahat. Magandang hapon.